Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ano ba? Tay, ulit na tay. Nagko na kang buhaya tay. Pangkaunan niyo tay tay. Ikaw ulit. Malak siya maguba din ng Pilipinas. Tungod sa BBM. Ang bagay may lanang mga kurakot kay di makagulit. Ulit na lagi. Sa dulo, nagbabala si Presiding Officer Cheese Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya kasi ang mga ibinibigay na payag na tila lumalabag na sa sub judice rule. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. O ito naman mga reaction, generational gap daw. Ito. May generational gap. Matanda at bata. Talagang hindi magkakasalubong. O siyempre. Alam mo yung mga matatandang abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maprubahan ang kaso nila, kung ano yung sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumaga, sinisiraan na lang yung respondent kasi hindi nila maprubahan ang kaso nila sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Magpahinga ka na, Kapunan. O, Elton John, Kapunan, magpahinga ka na, Brad. Ma'am, magpahinga ka na. Naku, mabuti binigit mo yun. Nabubuisit ako sa The acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siyang mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po yung taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo hirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo. Oo, hindi ha. Maubos ang oras ni Senador Padilla. Pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Naku po. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, mayor ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po.
gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were Yun. identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung Naku sa po. yung sa anong tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang Sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin nyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw nyo sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Nako, Oo po o hindi? 5.8 billion, ako. Ma'am, please. Ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Hindi Sapat makasagot? po ba yun? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli na mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. No. Galing no? Ganun lang bumanat si Senator Robin Padilla. Wala nang marami sa chat. Yes or no? Alam mo, hindi. Marami pang sa chat eh. Na rin sabi ni, kinwestiyon ni Atty. Ferrer yung competence ng witness. Can you expound on this? Ano po exactly yung question, ma'am? If matanda. Yung competence yun, kasi wala silang security clearance. Ang problema, nagwi-witness sila sa mga tinatawag nating confidential fund, wala silang security clearance. Nako. Ano lang, kasi maraming beses na question ng competence eh. Yung sa umpisa pa lang, sir, sinabi niya kung competent na sumagot yung witness sa mga isisip na ipipresent ng prosecution. Oh, I think it's because ang competence naman, it's either wala kang personal knowledge or you're asking for a conclusion or an interpretation that the witness is not Nako. allowed to do so. But ang kanina kasi ang naging talakayan and ang naging decision ng ating presiding officer is just let the witness Wala pong answer if she knows. So sumusunod lang po tayo. Hindi po sa anong competence. nangyari. I'm sorry, hindi kita madirektang masagot because I think I can remember she objected at least thrice or 4 times eh. So, hindi ko lang direktang masabi. Pero para lang maintindihan ng ating mga kababayan, competence kasi means that, that you have personal knowledge, that you have the expertise to Walang expertise, wala siyang security clearance. Security clearance. to answer a certain question, lalo na pag opinion yan, ang ordinary witness di pwede magbigay ng opinion. Expert witnesses lang ang pwede magbigay ng opinion. So, maaring it borders on those
things, or any interpretation or conclusion of law that obviously witnesses cannot make. So, maaring yun po yung pinanggagalingan ni Attorney Ferrer. Sir, general comments lang. It was sub judice, pero comment lang doon sa point ng prosecution na na-disallow yung 375 million pesos na OVP confidential funds dahil may problem doon sa chain of custody ng money na disburse hindi tama. Comment. Oo. Well, that goes into our main defenses, no? Kasi unang-una, yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP, no? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief. So, ano lang po, pakihintay lang po siguro yung turn naman namin magpresenta nito. Attorney, yung sa simula kanina sa stipulation of yung sa stipulation na nangyari kanina ng umaga, yung pinag-uusapan kung maging stipulator na ang naging pa siya ng presiding officer is to submit the copies, yung defense. Ito ba yung 800? Yes. Yung hindi lang yata 800. I think lahat ng ARs, pati itong first, second, and third quarter eh. Oo. So, I think 4,000 ba? Parang ganun. Oo. So, yun po yung pinapasubmit. Kasi ang nangyari, kaya nga sinasabi namin, although they keep on saying it's a common exhibit, meaning parehong dokumento. Iba po kasi yung markings. May AR, kunyari makita tayo ng isang AR, hindi pong nakamark yan as prosecution and defense. Meron pong baling isang AR, dalawang kopya, mark ng defense yung isa, mark ng prosecution yung isa. That's why sinasabi natin it's not strictly a common exhibit, no? But ang naging decision naman is one, to use muna yung table na which is really allowed under the rules. Tama din naman po ang presiding officer, and of course tama rin naman si Attorney Kapunan. It's provided under the rules, no, na pag voluminous ang documents, pwede namang summary lang. So yung summary, yung table na ginawa ng witness at in-identify ng witness ay nagamit kanina, and then nautusan naman tayo na mag-submit rin kasi apparently hindi yata nagkaroon ng kopya yung impeachment court naman nung aming mga minarkahan na acknowledgement receipts. Yes, kaya yun. Kasi markado na yun eh. So dapat we should easily be able to submit those. Attorney Leslie, yung reaction or stand nyo dun sa suggestion ni Senate Majority Leader Mig Subiri na ibalik sa 3 p.m. yung may personal dyan preference, pero hindi kami, we will submit to whatever the impeachment court decides on. Tayo naman, susunod lang po tayo. To be honest ako personally, pero personal ko to, hindi to defense team. Personally, nasanay ako dun sa 2 o'clock noon, and then so I had to adjust to the 10 a.m. So kung ibabalik, wala namang problema na hapon. But tingnan lang natin. I think, ang gusto din naman talaga natin dito is maging maayos yung pagtakbo ng impeachment trial without also compromising syempre yung mga trabaho din naman ng Senado while this impeachment trial is being undertaken or is ongoing. Attorney, question po. Kanina po kasi nagkaroon ng discussion regarding nga dun sa was it a miscommunication yung schedule dapat ng pag-meet? Bakit hindi kayo nag-meet this Thursday, Friday? Oo, I heard that August 14 kasi yung nabigay na schedule ng team, no? But I don't want to comment any further na total nagkasagutan na yung bawat panig doon sa floor kanina. Ayoko na sigurong dagdagan pa yon, if you would just excuse me for that. And then, meron namang decision na rin ng ating presiding officer. So, at least from now, ay tuloy-tuloy na yan. Sir, baka may paliwanag lang dun sa mga confidential funds na napunta umano sa Christmas party, tree planting, and hindi naman po again, I don't want to get into the merits, pero may tanong kanina, so I'll just do the factual thing, no? Kasi, siyempre, iba yung depensa namin. Pero may tanong din kanina ang ating presiding officer kung yung pondo ba ay ginamit doon sa event mismo or doon sa mga operations para maging yan ang sinasabi natin. Secure yung event. At nasagot naman ng ating testigo na yung COA witness kanina, si Ma'am Del Campo. No? Yun! Ang pagkakaintindi niya is ginamit yon
not for those events. Kumbaga hindi yung confidential funds yung ginamit para sa event na yun, pero for those activities to maintain or prepare, or not prepare, but to secure those events. But in proper time, And in proper time, we'll have to address that also para makita din kung ano talaga yung ano ba talaga ang paggamit ng confidential funds at ano yung saklaw ng pinaggamitan nito. Yun! Sir, nothing unusual with the several payments in several locations in the Philippines in one day? Well, I don't want to say now but we'll address that. We'll address that, sir. We'll address it. And we're confident that we can address that. Attorney, sir, very last comment lang dun sa pagpili ng defense na pag-highlight ulit ng mga pangalan, Heart of Paupo, Sejuno, Okay lang. Sa akin, I don't see anything wrong with that kasi syempre kung ikaw yung nagre-represent ng ebidensya, you will use yung sa tingin mo, no, that will give the most impact. And expect that the defense will also do the same. So sa atin, wala po akong nakikitang problema doon sa ginawa ng prosecution. We just want to be objective also in that area. Attorney, nabanggit mo kanina na may credit notices na kayo sa DepEd for 2023. As sinabi naman ni Del Campo na possible, pwede rin tumbuksan kung may mga Yun! Naka-ready ba kayo doon? We'll just address it when it happens, if it will happen, diba? You never know what can happen nowadays. So sa atin naman, ready naman i-address yan. I think with this impeachment trial kasi rin, no, with the prosecution and the defense presenting its evidence later on, you will also get a better picture kung ano pa talaga yung mga depensa namin, ano ba talaga yung mga rason kung ba't sinasabi namin na walang pagwawaldas na ginamit, na nangyari sa paggamit ng confidential funds. So, yun lang po. Hintayin na lang po siguro. Hintayin na lang natin. Walang pagwawaldas yan. Thank you po. Thank you. Umalma ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga ginawa ng prosekusyon. Kabilang dito ang komento ni Private Prosecutor Lorna Capuna Siyempre! sa pagpigil sa pagpalo at Si pag-lecture. Kapunan kasi mga kareaksyon ganito po yan. Wala na po silang, alam po nila mahina ang kanilang mga witnesses. Pine-personal po ni Kapunan, ginilalagay na yung side comments, papaluin kita, i-spam kita. Irrelevant naman para magkaroon ng tinatawag nating publicity sa mga alam nyo na, mga social media, mga mainstream media. Meron tinatawag na issue. Gumagawa na lang po ng issue na irrelevant, na hindi po hindi po konektado dun sa issue. Papaluin daw. O eto, pakinggan po natin. Mali yun eh. Umalma ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga ginawa ng prosekusyon. Kabilang dito ang komento ni Private Prosecutor Lorna Capunan ng pagpigil sa pagpalo at pag-lecture sa mas nakababatang abogado ng depensa. Tinawag ding bad taste ang pag-post sa social media ng isa pang private prosecutor na ayon sa depensa ay tungkol sa sinabi ng isa nilang kasamahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil maituturing na opposing forces ang prosecution at defense sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, man-to-man guarding ang ginagawa nila kapag nagtatanong sa testigo ang kabila. Pero kanina tila mas mainit ang tagpo. Ang pinanggalingan ng komentong ito ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan sa gitna ng pagtatanong sa testigo ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Not all questions can be answered by yes. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the parties. I submit. And we will be treating and looking at each one equally. Binanggit ni Presiding Officer Chiz Escudero ang generational divide o malaking agwat ng edad ni Capunan at Ferrer.
Pero ang komento ni Capuna na pinigilan niya ang sarili sa pagpalo sa nakababatang si Ferrer, inalmahan ng defense lawyer. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. May isa pang inireklamo ang depensa. Ang social media post na ito ni Private Prosecutor Amando Ligutan habang nagaganap ang pagdinig. Sabi niya, hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Walang pinatungkulan pero sa tingin ng depensa ay patungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. This was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Nilinaw ni Attorney Sison na ang tinutukoy ng kasamahang si Attorney Ferrer na pinahihintulutan ay ang leading questions, hindi ang misleading questions. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Naroon si Attorney Ligutan pero sa susunod na hearing na lang daw siya pasasagutin. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Sa dulo, nagbabala si Presiding Officer Cheese Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya kasi ang mga ibinibigay na payag na tila lumalabag na sa sub judice rule. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. O ito naman mga reaction, generational gap daw. Ito. May generational gap. Matanda at bata. Talagang hindi magkakasalubong. Siyempre. Alam mo yung mga matatandang abogado, pag may kalaban na bata, lalo na kung hindi nila maprubahan ang kaso nila, kung ano yung sinasabi, nagbibigay ng mga snide remarks. Kumaga, sinisiraan na lang yung respondent kasi hindi nila maprubahan ang kaso nila sa pamamagitan ng mga testigo nila. Pero as between the old lawyer and the young lawyer, wala, talo yung old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Magpahinga ka na, Kapunan. Elton John Kapunan, magpahinga ka na, Brad. Ma'am, papahinga ka na. Naku, mabuti binigit mo yan, nabubuisit ako sa kanya. Acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siyang mga dagdag na mga, may Superman pa siya, meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig tong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas-masa sa kanya, balik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman.
Baka gusto naman niya maging ano. Nako! Cheers! Hindi patas eh. Hindi ba? Hindi ka It only patas. shows his ignorance or his bias. Live po niya napanood ang isinagawa ng impeachment trial dito sa impeachment trial dito sa Senado. Kasama po natin ang dating Chief Presidential Counsel ng Duterte administration, walang iba kundi si Attorney Salvador Panalo. Attorney, ano pong masasabi niyo? What is your assessment? Ano bang napatunayan ng prosecution sa ginawang direct examination dun sa state auditor? Nakatulog yata ako eh. Hindi, alam mo ang punto ko, hindi ko maintindihan. Kasi kung ako ang abogado, papadismiss ko kagad yung Article 1. Why? Kasi nga di ba, paulit-ulit ko na sinasabi. Sabi niyo preliminary. Sabi niyo, hindi final yung finding niyo na may irregularity. Eh kung hindi pa pala final, why are we all here discussing and prosecuting Article 1 when there is no basis? Wala kasing final decision pa yung COA. Exactly. So anong idinidemanda mo sa Vice President? Kung wala naman palang penal na irregularidad. Kasi sang-ayon sa inyo, ang finding nyo, non-compliant. Oh, di ba? So if it's not compliant, subject to review. Yung decision nyo, kasi nasabi nyo yung preliminary. Para sa depensa, hindi, compliant kami eh. Pero pinagpipilitan, hindi, kasi ang interpretasyon nila, hindi kasama yon. O ang interpretasyon ng depensa, hindi naman kailangan eh. So madalit sabi, yung issue yun, tatalakayin pa yan. Kaya nga may review. Pupunta ka sa commissioner on audit. Pag nanalo ka doon, nanalo prosecution, tatakbo ka na naman sa taas. Kung sa madalit sabi, bakit tayo nagbibista? Yun nga eh. Dapat itong Article 1, i-dismiss na yan. Dismiss! Dapat hintay muna natin yung final Exactly. decision ng COA dito sa lahat ng allegations. Kasi lumalabas, nag-appeal na pala eh. Yes. Oo. Nakabinbin pa. Sinasabi niya pa nga, under evaluation. Yes. Oh, tapos paulit-ulit, hindi final. Then what are we doing here? And she even said naging compliant ang Huh? the witness also stated na compliant yung DepEd but open for na pwedeng i-reopen daw ulit yung ginawa nilang auditing kung may basis daw po. Oh, it only shows na talagang hindi pinal. You get the point? No? Hindi binabalidate mo lang yung sinasabi ko. And the style of the prosecution. Naku, mabuti binigit mo yun. Nabubwisit ako sa the kanya. acknowledgement receipt, stating all the names and the last names. Hindi lang yun. Alam mo, marami siya mga snide remarks. Meron siyang mga dagdag na Naku, snide remarks. Pa siya. Meron pa siyang salad. Alam mo, mahilig itong paporma pa. Kung ako ang presiding officer, kinontempt ko na matagal yan. Kung pakulong mo muna yan, saka na, pag na himas pa sa kanya, ibalik sa akin yan. Dapat ganun eh. Wala eh. Itong kaibigan mo, talagang malapit ko na ilagay sa sandwich. Palaman. Baka gusto naman niya maging patas lang. Jesus Marios, hindi patas eh. Hindi ba? It only shows his ignorance or his bias. Either or. Kasi you have been emphasizing for this past few days ng impeachment trial court na walang finality. The non-basis of this article, wala eh. Yeah. Kasi you will only sue if you have a final decision of irregularity on a government agency. Kasi, as far as they're concerned, penal na to sa atin. Eh, meron review eh. But my question is, Attorney Sal, with that in mind, nung pinopoint mo, and pipinayagan na magkaroon ng impeachment for that article po, at present ng mga acknowledgement receipt, at pinapakita dun sa public, ano bang gusto nilang ipakita sa public na magkaroon ng trial by publicity with only showing all these receipts na wala pa namang finality? Yun eh. Sinisiraan nila itong si BP Sara na non-compliant, kesyo, kung ano-ano, paninira lang talagang ginagawa eh. Eh, kayo na nga nagsasabi na hindi pa kayo sigurado kung yung finding nyo eh. Hindi pa kayo sigurado. Eh, bakit yung inilalabas yan? But with the buong araw na to na nagsalita at direct examine ni Attorney Kapunan, yung state auditor, napatunayan ba niya na nagkaroon ng misuse ng confidential funds ang Vice President, ang parehong office ng OVP at ng Department of Education?
Wala nga eh. Kasi nga, babalik ulit tayo doon. Hindi nga pinal yung finding mo eh. So ano bang ginagawa pa natin? Kailangan ipinal nyo muna saka kayo magdemanda. So walang basis at all yung mga sinabi Wala. na that the possibility na nagkaroon ng misuse for the personal. Yun ang sinasabi nila, may misuse. But sila rin ang nagsasabi, pero hindi pa final itong aming sinasabing misuse. Oh, bakit mo sinisiraan si Vice Presidente? May technicality din kasi sinabi din sa earlier report, di ba? Presenting dun summary po, ng report po na present kanina na nagkaroon sila ng disbursement ng ganitong date, hindi pa nare-release yung confidential funds. Saan sila kumuha ng pera ng Ay, yun nga tinatanong ng Kaya dinedisallow doon ng COA. Ibig sabihin, naggastos muna tapos parang reimbursement. O ibig sabihin kayo nga may atraso eh. Dahil nag-a-advance pa itong mga nagtatrabaho para sa inyo. Tapos tuloy, kaya nung mag-liquidate sobra. Is it anomalous? Maanomalya ba yung gano'n? Hindi anomalya yan. It only nga shows na these people are spending their own money. That's why they're asking for reimbursement kasi ang bagal nyo magpalabas ng pera. Tapos, nagpalabas na nga kayo ng pera, sasabihin nyo pa, irregular yung ginagawa namin. Compliant naman kami. You keep on insisting na non-compliant. And yet, you're suing us for something which is not final. Ano ba yan? So, what do you think ang dapat gawin ng defense? I will not tell them what to do, but if I were a lawyer and there is an impeachment trial involving the same facts on Article 1, I will move for a dismissal of the case of that Article 1. Right away. Or, if I were the presiding officer, I will call the attention of my colleagues. Why are we doing this? Walang basis ng article, i-dismiss natin to. Di ba? And stop O di, gusto nyo, i-file nyo after. Di ba? Otherwise, you're wasting our time. Kasi tingnan mo, Hana, what can you get by asking about 5 witnesses testifying on something that they found irregular, which is not yet final? Kasi as far as they're concerned, it's irregular. But paano kung yung commissioner audit will not agree with you or the court will not agree with you? O di wala. Di nagsayang lang tayo ng oras. And money. Money, lahat siya. Pati waste of time. O kaya nakakatulog-tuloy ako sa boredom. But I have to be here because I really have to monitor it. Nice way to monitor. You're monitoring it Oo nga. live. Kahit na foul weather, nandito tayo, di ba? But what are your expectation? Kasi yung mga succeeding witnesses is coming from the Department of Education, Office of the Vice President, yung mga minimension nila kanina ng mga officers na mismo nag-liquidate. Parang lalabas hostile witness yun. Really? O kasi sila yung sila yung mismong nag-disburse, di ba? Sila di naman yung accountable. At saka nayayamot akong pakinggan yung sinasabi ng testigo na accountable officer ay si Vice Presidente. Nakakalimutan nila under the joint circular, there are 2 accountable officers. Pero hindi end yung dalawang sabay. Kasi nakalagay doon or. Not and or. Kung sino may hawak at sino nag-implement ng pera, siya ang dapat na accountable. Kaya nga or. Sabi nila hindi kasi pumirma si Vice Presidente. Pumirma siya sa programa. Ito ang program. Okay na sa akin to. Sige, implement nyo. O, ikaw ang payee. Ikaw ang hawak ng pera. Patupad mo na yan. O, so, hindi si Vice Presidente ang accountable. Ikaw. Under that... Tama. So, kahit na doon mo palabasin, talagang hindi guilty si Inday Sara. Doon sa demand lang na may irregularity ng pag-disburse ng pondo. Gusto nila si VP Sara lahat ang may kasalanan eh. Hindi pwede yun. Yan ang maliwanag eh. Hindi pwede yun. And last what is your message sa mga nanonood ngayon? What are the Filipinos who are having this kind of thoughts? Walang kwenta impeachment. May because of the irregularity, because of the acknowledgement receipts, and
doon pa lang na magiging basis nila that the Vice President is. Eh, nakikita ng tao, sa tingin ko kasi umiikot ako, di ba? Galing lang ako Cebu, 3 araw ako doon. Pareho sinasabi nila, bakit ba nag-i-impeachment tayo? Eh, wala naman silang ebidensya. Tapos yung prosecution, wala nang ginawa, kundi manira, kahit na hindi dapat sasabihin. Meron siya mga sinasabing mga scam. Ngayon naman, may Superman, may salad. Ano ba yan? Sabi niya, marami nang ayaw manood eh. Siguro pag nag-survey, tingnan natin kung may nanonood pang ganung kasing dami nung nagsimula ito. At according to the latest survey of Octa Research, ang sinabi nila is, sa karamihan ng mga Pilipino ay nagsasabing, hintayin muna nila kung ano yung magiging kahihinat na ng impeachment trial before they judge or decide na guilty nga si Vice President Sara Duterte. Kasi 25% yung gusto siyang i-absuelto. Tapos 21%, hindi, 21%, basta mas mababa yung conviction eh. Yung natira, magdi-decide daw sila. Pero kung nanonood sila, palagay ko, by this time, nakadesisyon na sila na wala. Lalong-lalo na kung nakikinig sa atin. Dahil pinapaliwanag na, wala akong basis eh. Yung Article 1. O pati Article 4, wala rin basis yun. Maraming So, dalawa na. Thank you so much, Attorney Salpanel, for that assessment, and we will still have you here on SMNI to assess more doon sa mga susunod. Wala nang kwenta yung impeachment. Counsel, you may proceed. Yes, correct, Your Honor. Oh, pakinggan po nito. Talagang walang kwenta ang impeachment. Dito po, magpapatunay ito. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your Can Honor. we then, Proceed, counsel. in connection with that, Your Honor, since counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor? But, Your Honor, we have prepared, Counsel, visual counsel. aid using Show them, show the document. Yeah, I will. I am sure. Kaya nga, itong si Kapunan, matanda ng uugo-uga. Kailangan mo na magpahinga, ma'am. O, pahinga natin to. Showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will counsel cross-examine? We will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. There They was, are Your now Honor. constrained. Excuse me, counsel. Allow her to finish, They are counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. They're now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if Your it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented Proceed. to Ms. Eileen, and you may make it the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank you, Your The presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes the continuing objection of Attorney Thank you, Your Kapunan with Honor. respect to this matter. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, Proceed. All right. Sige, we will flash this AOMs, no? Kasi nga si Mr. Wamil nga yung nag-prepare nung iba sa kanila, no? May we know from counsel which AOM she will be flashing? Is it the defendant's document or the prosecution's document? Hello. Because the defendant's documents were not identified nor presented to this witness, Your Honor. Then if counsel wants to confront the witness with documents she has identified, she has to use the prosecution's evidence because that was the one identified by the witness. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will she can confront have the- a continuing objection. Excuse me, counsel. We will have Nako a po! continuing objection to their presenting their documents which have not been identified by the witness. They are AOMs. AOMs have been identified by the witness, but these are prosecution's AOMs, Your Honor. May I suggest, Your Honor, to the defense counsel, since she refused for us to use the defense witnesses, that she uses now the prosecution's documents. That is up to her, counsel. She may confront the witness with her copy of the AOM. I'm sure she would be competent to testify whether these are the same documents earlier identified
as exhibits for the prosecution or not? Counsel, Yes. you may proceed. Yes, correct, Your Honor. And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies, Your Can Honor. we then, Proceed, if, counsel. in Proceed. connection with that, Your Honor, Hello. since counsel admits that our AAMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor? But, Your Honor, we have prepared, Counsel, visual counsel, aid using Show the- them, show the document. Yeah, I am showing the defense document. No, we will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed Honor. with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm counsel- on cross-examination? We will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Kapunan? documents. I'm sorry? Because precisely there was no stipulation yesterday. There They was, are Your now Honor. constrained. Excuse me, counsel. Allow her to finish, They are counsel. now constrained, Your Honor. I'm sorry. Grabe si Kapunan no? Alam niya na talagang tagilid ang kanilang witness at tagilid ang kanilang argumento. Kaya ginagawa po niya, wala siyang ginawa kundi bulabugin itong si Ferrer. They're now constrained Grabe ka, ha? to use our documents precisely. Oh, This is malala what ka we na, wanted Kapunan, to ha? avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel Grabe. says, anyway, it's the same. So if Your it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Counsel, that water is already under the bridge. You may request assisting counsel to check the copy being presented to Ms. Eileen, and you may make it the subject matter of your redirect later on. Allow counsel to present. Thank you, the Your presiding Honor. officer will allow the counsel to present that document, but notes Grabe. the continuing objection of Attorney Thank you, Your Kapunan with Honor. respect to this matter. Thank you, Your Attorney Honor. Christine, you may proceed. Okay, so I am presenting you the AOMs that were issued to the Office of the Vice President and the DepEd. So the first AOM is dated September 14, 2023. It's AOM number 2023-211. Okay. The assistant counsel can check this copy. Okay. Anyway, I can dispense with that. The second AOM is October 3, 2023. Now, I will direct you to the last page. It says here RCW, JMQ, GAC, RRS, NBP. So, RCW is Roderick C. Wamil, correct? Opo, tama po. Okay. Who is JMQ? Dati pong staff namin sa ICFAO. GAC? Division Chief po. ICFAO. If you can state her name or his name? Si Attorney Gloria A. Camora. Okay. This is Gloria A. Camora. RRS? Dati din pong DC sa ICFAO pero retired na po siya. Alright. NBP is the signatory. Opo, si Ascom Nilda Plaras. Okay. Grabe, no? We will proceed to the third AOM for the OVP that is dated February 1, 2024. So, I will direct you to the routing list. Do you agree that this is a routing list? Sila po yung nag-review, nag-evaluate, nag-review ng documents. Yeah, I was about to ask you that question. Thank you for confirming. Now, it's RCW, Roderick C. Wamil again, Opo. JMQ, RRS, NBP. Opo, tama. All right. So, let's go to the AOM for the OVP dated August 8, 2024. On the last page, the routing list, it's RCW, GAC, RRS, NBP. But this is August 8, 2024. Opo, tama. Dito, gugulo na po dito si Kapunan. Pakinggan po ninyo, ha? Wala na si Roderick Wamil dito sa ICFAO. Wala na po Correct? siya pero dyan po kasi siya yung nag-draft po ng AOM. Siya yung nag-draft nito. So, meaning,
when he drafted this, he left this doon sa records ba or saan? Yan po kasi may draft na siya, nasa division chief na po. Nasa division chief. So, from February to August, so ilang months yun? February, March, April, May, June, July, August, after 6 months, dun lang na-release yung AOM nung wala na si Wamil. Tama? Opo, kasi po, And then, sorry, just answer my question, Celine. Can you please repeat the question? So, from February 2024, nung umalis na si Mr. Wamil, 'di ba? Iniwan niya to sa records sa division chief na. So, na-release ito. Your Honor. Your Honor, preparatory nga, sabi nga niya, i-repeat ko daw ho. She's, So, inuulit she's ko. laying the basis for her question, Counsel. So, di ba nanggugulo itong si Kapunan? Kailangan kay Kapunan, kapunin. Total, siya si Elton John Kapunan. So, Christine, kindly yes finish po. your So, after 6 months, doon lang na-release yung AOM. Dahil po dumaan pa ito sa review sa po. review. Hindi ka kasali dito sa grupo na nag-review, nag-draft. Wala kang participation dito. Na-review ko po yan nung nag-evaluate na po ako ng mga Eto. responses dun sa, binasa ko din po yan nung nag-evaluate ako ng responses sa notice of suspension. So, in short, nakita mo lang to after it has been issued by the COA ICFAO. Tama? Opo, kasi yun yung na naging basis ko ng evaluation. Sige, okay. Next is the audit observation memorandum for the DepEd. Wait lang. Your Honor, can I just confirm my counsel? So, let's go to the DepEd, ano? Sige, dun din tayo sa routing list, no? February 1, 2024, nandito pa si Roderick Wamil kasi RCW, JMQ, RRS, NDP. Opo. Alright. Let's go to August 8, AOM. Ayun. RCW, GAC, RRS, NBP. Wala na si RCW pero nasa division head. Opo, pareho po nung sa OBP. At saka na-review mo lang to nung na-issue na ng division head ng ICFAO. Opo, nung mag-i-evaluate na po Okay, ako ng sige. Salamat, response. Celine. Your Honor, may we just note for the record that the documents presented to this witness were defense exhibits. That has been noted. Noted. Your Honor. Okay, so punta naman no tayo dun sa responses ng Vice President, no? Nag-submit ho sila ng letter dated April 19, 2024. Okay. At part ho nung letter, no, nag-submit ho sila ng protective intelligence reports. Naalala niyo po yun? Opo, attachment po yun dun sa response nila. Okay. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot
naman laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa. Kahit na yon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinakain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Tatay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.